Isang kwento ng dalawang leader, Duterte, Aquino, at ang paghahambing ng isang anak. Ang Pilipinas, isang bansang arkipelago na mayaman sa kasaysayan at pakikibaka, ay madalas na nasa gitna ng pamumuno ng malalakas na leader at mga demokratikong ideal. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Dalawang figura, sina Rodrigo Duterte at Ninoy Aquino, ang kumakatawan sa patuloy na tensyong ito. Ang kanilang buhay at mga pamana ay nagsisilbing magkakaibang salaysay sa patuloy na paghahanap ng bansa para sa pagkakakilanlan. Si Duterte, ang leader na kilala sa kanyang walang awa na pragmatismo, at si Aquino, ang mahusay na senador na nagtaguyod ng demokrasya laban sa lahat ng pagsubok, ay nananatiling nakaukit sa kamalayan ng mga Pilipino. Kamakailan, ang masalimuot na tapiserya ng kasaysayan na ito ay lalong pinagtagpi ng si Pangalawang Pangulo Sara Duterte, anak na bae ng dating Pangulo, ay gumuhit ng pagkakatulad sa pagitan ng kanyang ama at ni Aquino, na nagpasiklab ng mainit na debate at muling nagpasigla sa usapan tungkol sa dalawang matatayog na figurang ito. Si Duterte, madalas na tinatawag na The Punisher, dahil sa kanyang matigas na kamay sa krimen, ay sumikat bilang alkalde ng Davao City. Ang kanyang estilo na mapagpasyang pamumuno na madalas ay controversial ay tinanggap ng publiko na pagod na sa korupsyon at kawalan ng batas. Si Aquino, sa kabilang banda, ay nagmula sa isang pamilyang may malalim na ugat sa politika. Ang kanyang ama, isang kilalang senador, ay nabilanggo noong panahon ng rehimeng Marcos. Ang karanasang ito ang nag-alab sa puso ng batang si Ninoy para sa hustisya na nagtulak sa kanya sa larangan ng politika, kung saan ang kanyang talino at karisma ay mabilis na nagtatag sa kanya bilang isang nangungunang boses laban sa autoritarian na pamumuno ni Marcos. Ang paghahambing na ginawa ni Sara Duterte, bagamat tila diretso, ay nagbubunyag ng mga patong ng kasaysayan at maniobra sa politika. Habang parehong nilakbay ng dalawang lalaki ang mapanganib na tubig ng politika sa Pilipinas, ang kanilang mga pamamaraan, motibasyon at sa huli, ang kanilang mga pamana ay magkakaiba. Ang pagsusuri sa kanilang mga paglalakbay mula sa kanilang paggising sa politika hanggang sa kanilang pangmatagalang epekto sa Pilipinas ay nagpapakita hindi lamang ng masalimuot na tapiserya ng nakaraan ng bansa, kundi nag-alok din ng mahahalagang pananaw sa kasalukuyan at hinaharap nito. Ang sanaysay na ito ay sumasaliksik sa buhay at mga pamana ni Rodrigo Duterte at Ninoy Aquino. Sinisiyasat ang kanilang magkakaibang pamamaraan sa pamumuno, batas at kaayusan, at ang kanilang pangmatagalang epekto sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang mga kwento, layunin naming magbigay ng malalim na pag-unawa sa kanilang mga pamana at sa masalimuot na puwersa ng kasaysayan na kanilang kinakatawan, na iniiwan ang mamambabasa na bumuo ng kanilang sariling mga konklusyon tungkol sa dalawang iconic na figurang ito. Pag-angat sa iba't ibang ranggo, mula sa kamay na bakal ng Davao hanggang sa liberal na leon ng Senado. Sina Rodrigo Duterte at Ninoy Aquino, bagamat magkaugnay dahil sa kanilang pagka-Pilipino at epekto sa Pilipinas, ay dumaan sa magkaibang landas patungo sa katanyagan sa politika. Si Duterte, isang abogado, ay nagsimula sa magulong mundo ng Davao City, isang lungsod na puno ng krimen at kaguluhan. Ang kanyang prangka na pamamaraan, na kinakikitaan ng mabilis at kadalasang brutal na hustisya, ay nagdulot sa kanya ng paghanga at takot. Ang Davao, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay nakasaksi ng malaking pagbaba ng krimen, na nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang may kakayahan, bagamat kontrobersyal na administrador. Si Aquino, sa kabaligtaran, ay nagmula sa isang kilalang pamilya sa politika ng Pilipinas. Ang kanyang pamilya, na may malalim na ugat sa politika, ay nagtanim sa kanya ng matibay na paniniwala sa mga demokratikong halaga at sa kapangyarihan ng pagtutol. Ang kanyang kahusayan sa pagsasalita at karisma na hinasa sa pamamagitan ng mga taon ng edukasyon at pagkakalad sa pandaigdigang politika ay ginawa siyang isang natural na pinuno. Mabilis siyang umangat sa politika, naging pinakabatang senador sa kasaysayan ng Pilipinas at isang matapang na kritiko ng lalong nagiging autoritarian na rehimeng Marcos. Ang pag-angat ni Duterte ay patunay sa pagnanais ng publiko para sa kaayusan, kahit na kapalit nito ay ang tamang proseso. Ang kanyang matapang na pananalita at hindi natitinag na pangako sa seguridad ay tinanggap ng mga ang-pagod na sa laganap na krimen. Si Aquino, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa pag-asa ng isang bansang naghahangad ng kalayaan.
ang kanyang matibay na paniniwala sa demokrasya, ang kanyang katapangan sa harap ng pang-aapi, at ang kanyang kahusayan sa pagpapahayag ng mga mitiin ng isang bansang naghahangad ng pagbabago, ay ginawa siyang isang tanglaw ng pag-asa sa panahon ng madilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanilang magkakaibang pinagmulan, ang isa ay hinubog sa lokal na pamamahala, at ang isa naman ay sa pamana ng isang political na dinastiya, ang siyang magbibigay kahulugan sa kanilang mga estilo ng pamumuno at huhubog sa kanilang mga pamamaraan sa mga hamon na darating. Si Duterte, ang pragmatist, ay naghanap ng agarang solusyon, madalas na gumagamit ng hindi pangkaraniwan at kontrobersyal na mga pamamaraan. Si Aquino, ang idealista, ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga institusyon at sa batas, kahit na nahaharap sa isang rehimen na determinadong patahimikin ang mga kritiko. Magkasalungat na estilo, nagbabangga ang ideolohiya, ang pragmatist at ang demokrata. Ang estilo ng pamumuno ni Rodrigo Duterte ay kasing hindi kinaugalian ng kanyang landas sa kapangyarihan. Iniwasan niya ang pinakintab na kilos na inaasahan sa mga pambansang leader. Sa halip ay pinili ang isang prangka at madalas na magaspang na pamamaraan. Ang kanyang mga talumpati, na hinaluan ng mga pagmumura at pagbabanta na nakadirekta sa mga kriminal at kritiko, ay tinanggap ng isang bahagi ng populasyon na nawawala na ng tiwala sa tradisyonal na politika. Ang direkta at walang filter na estilong ito, bagamat nakakagulat sa ilan, ay nagpakita ng isang imahe ng pagiging tunay at mapagpasyahan na kinahangaan ng marami. Si Ninoy Aquino, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa isang tunay na estadista. Ang kanyang kahusayan sa pagsasalita, na hinasa sa pamamagitan ng mga taon ng pagtatalumpati sa publiko, at pinapatakbo ng isang malalim na paniniwala sa kapangyarihan ng mga salita, ay bumihag sa mga tagapakinig. Nagsalita siya tungkol sa demokrasya, hustisya, at kalayaan. Ang kanyang mga salita ay dala ang bigat ng isang bansang naghahangad ng pagbabago. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay isa ng inspirasyon at panghihikayat, na nag-aalsa sa mga tao hindi sa pamamagitan ng takot o pananakot, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga ibinahaging mitiin. Si Duterte, ang pragmatist, ay tiningnan ng mga problema sa pamamagitan ng practical na lente, na inuuna ang agarang solusyon kaysa sa pangmatagalang kahihinatnan. Ang kanyang pamamaraan sa pamamahala ay transaksyonal, na nakatuon sa paghahatid ng mga nasasalat na resulta kahit na nangangahulugan ito ng pagbaluktot o paglabag sa mga patakaran. Si Aquino, ang idealista, ay naniniwala sa kabanalan ng mga institusyon at sa batas. Isinulong niya ang sistematikong pagbabago, kinikilala na ang tunay na pag-unlad ay nakasalalay sa pagpapalakas ng mga demokratikong institusyon at pagtataguyod ng mga karapatan ng lahat ng mamamayan. Ang kanilang magkakaibang estilo ay sumasalamin hindi lamang sa kanilang mga personalidad, kundi pati na rin sa kanilang pangunahing magkakaibang pamamaraan sa pamamahala. Si Duterte, ang taong aksyon, ay inuuna ang mga resulta, kahit na nangangahulugan ito ng pagkompromiso sa mga prinsipyo. Si Aquino, ang taong may matibay na paniniwala, ay naniniwala na ang mga resulta ay hindi kailanman nagbibigay katwiran sa mga pamamaraan, na ang tunay na pag-unlad ay makamit lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga demokratikong halaga at sa batas. Minsan, ang mga pamamaraang ginamit ay maaring mangingibabaw sa misyon mismo. Ito ay isang maselan na balanse talaga sa pagitan ng paggamit ng mga layunin at pagpapanatili ng mga ethical na pamantayan. Sa ilang mga kaso, ang mga pamamaraan ay maaring maging kontrobersyal na natatakpan nito ang mismong mga layunin na nais nitong makamit. Ito ay madalas na humahantong sa isang masalimuot na web ng mga kahihinatnan kung saan ang orihinal na misyon ay halos nakalimutan sa gitna ng debate tungkol sa mga pamamaraan. Ang infrastruktura at demokrasya ay alam mo malalim na magkaugnay. Ang paggawa ng mga kalsada, paaralan at ospital ay hindi lamang tungkol sa mga pisikal na istruktura. Ito ay tungkol sa paglalatag ng pundasyon para sa isang matatag na lipunan. Ngunit, ang paggamit ng kapayapaan at demokrasya ay madalas na may kapalit. Ang paglalaan ng mga mapagkukunan, ang politikal na kagustuhan at ang mga sakripisyo na ginawa ng mga individual at komunidad ay gumaganap ng mahalagang papel. Ito ay isang paalala na ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng tunggalian, kundi ang pagkakaroon ng hustisya at pagkakapantay-pantay.
Ang pahayag ni Sara Duterte ay nangangailangan ng maingat pag-aaral. Mahalagang isaalang-alang ang konteksto, ang mga pinagbabatayan na intensyon, at ang potensyal na epekto ng kanyang mga salita. Ang mga pahayag mula sa mga pampublikong figura ay madalas na may bigat na lampas sa kanilang agarang kahulugan na nakaimpluwensya sa opinyon ng publiko at patakaran. Kaya, ang pag-unawa sa mga nakatagong kahulugan ay mahalaga para sa isang maayos na pananaw. Sa pagninilay-nilay sa dalawang magkaibang landas na ito, nakikita natin ang pagkakaiba sa pamamaraan at pilosopiya. Ang bawat landas ay nag-aalok ng mga natatanging pananaw at aral, na nagpapakita ng pagiging komplikado ng pamamahala at pamumuno. Ito ay isang sandali upang pag-isipan ang mas malawak na implikasyon at ang pangmatagalang epekto ng mga pagpiling ito sa lipunan. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize, at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor, upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong magatubili sa pag-donate via GCash, 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat.